ahead ng General Santos CDRRMO na si Dr. Agripino Bong Dasera. Opo. Doc Agripino, good morning po. May buntag, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Pilipinas. Okay. Ano na po ang sitwasyon ngayon ng Gensan after yung 7.8 na lindol kahapon? Okay. Sa ngayon po, patuloy po yung ating search and rescue operation na ginagawa. Sa kasalukuyan po, so midnight, last night, last data po natin, we still have, meron pa po tayong 4 na nawawala. And then, ang fatalities po natin ay 13. Ang injured po natin, treated in various rural health unit and health facilities. Dito po sa Gensan is 144. Ang injury, sir? Opo, 144 po ang injured. Ilan uli ang nawawala? 200? Ang missing po natin, 4 lamang po. 4 lamang, dito sa General Santos. Opo. Okay. Ang namatay ay 13 po. 13. 13. Opo. Okay. Etong 13, sir, saan po ito nakita, no? Yung yung kanilang mga katawan. Diyan ho ba sa mga building na gumuho sa Gensan? Yes, sir. Ito po ay karamihan na nanggaling po doon sa mga business establishments po natin, particularly mall dito sa General Santos. And then meron po na nanggaling po sa public market. Mm-hmm. Meron din po sa mga residente sa mga barangay po, no? We have 3 from Filomena Kalumpang, 1 from San Jose, and then another 1 from Balite, Lagaw. Opo. And then another 1 from Labangal Elementary School vicinity po. Okay. Yun po yung pinanggalingan ito pong 13 na ito. Yung sa binabanggit po ninyong eskwelahan sa Balanga Elementary School, ano yung namatay ba? Estudyante ho ba? Hindi po. Ito po isang elderly na nadaganan po ng pader. Oho. Dun po sa vicinity ng Labangal Elementary School. Okay. Sir Bong, sa kasulukuyan, kumusta ang sitwasyon ng Gensan ngayon? May kuryente ho ba kayo? Kasi kahapon may natanggap ho kaming report na gabi na wala pa rin kuryente ang Gensan. Even yung supply ng tubig na apektuhan din. Baka pati internet. So, ngayon sir, kumusta ho ang sitwasyon ng Gensan? Naibalik na po ba ang kuryente po? Sa ngayon po ay patuloy pong wala pa rin po yung ating kuryente. In some areas dito sa city, patuloy din po yung restoration na ginagawa po ng local power utilities dito sa atin. Doon naman po sa tubig, mayroon din pong mga lugar na hindi pa po na-restore, pero ganoon pa man, ginagawa na po ng paraan ng ating local water utilities din po. No? Opo. As to internet, patuloy din po na mahina. No? Hindi po stable yung aming internet service dito. Yun po yung mga challenges as of now. And then as to access po sa city, in and out, all roads and bridges are passable naman po. And then except for air travel where as of yesterday, meron pong suspension ng commercial flights to the General Santos City International Airport. Mm-hmm. For land travel, although accessible po ang Gensan, ang po niyan is yung pong mga public utilities po natin interregional public utility vehicles ay wala pong mga biyahe as of today. Opo. Okay. Okay. Sarado yung airport ngayon. Sarado pa rin, sir. For commercial flights po. All commercial flights apektado. Okay. Sabi nyo, pati yung mga pampasaherong pampublikong sasakyan dyan mismo sa Gensan ay wala din bumabiyahe. So ibig sabihin, bukod sa kanselado pa rin yung pasok,
yung pasok ba din sa mga government offices at sa mga pribadong establishmento, kanselado din, sir? Sarado din yung mga establishmento hanggang sa mga oras Kanselado na din ito? po. Kanselado din po. Pero as of today, magmo-mobilize po yung ating Infrastructure Audit Inspectorate team Oo. para makapag-conduct po ng in-depth na structural assessment dun po sa may mga reported na mga damage. Ano po. Opo. Ano nga, sir, ano sa amin, kung ano ho yung itsura ngayon ng Gensan after itong 7.8 na lindol, gaano ho kalawak yung pinsala? Well, sa ngayon po, ang sitwasyon po namin dito ay patuloy pa rin po yung mga mahihinang mga aftershock po, pero Oo. nararamdaman po. Kaya nga po, yun din po ang isang dahilan kung bakit may suspension pa rin po tayo ng work. Aside from dun sa inspection po, dahil po sa patuloy pa rin po ang pagyanig po na nararamdaman natin dito. Normal naman po, usually isolated lamang po yung mga areas na may mga damage. Mostly po dito sa may area ng Lagaw and then dito sa area po ng Kalumpang. Mhm. These are the two urban barangays within the city po, Mhm. Ang life goes on, normal naman po except for yun nga, merong suspension of work and classes. Pero we hope that after today, there will be the improvement in the condition of General Santos. Lalong-lalo na po kung may re-restore po yung ating kuryente at din magiging normal na po yung ating water supply and internet. Opo. Mapapabilis na po yung ating reporting sa mga national government agencies at sa inyo po, magiging mas efficiente na po yung ating contact sa inyo. Opo. Nandyan po ang aming himpilan din ng RMN, General Santos. Opo. Kasama ang RMN Foundation para rumesponde din sa mga yung mga immediate na pangangailangan ng mga apektado hong mga taga General Santos. Maraming salamat po. Opo. Okay. May mga evacuees ho ba tayo, sir? Sa mga evacuation center? Yes, sir. Meron po tayong ilang mga pamilya na nag-evacuate sa kadahilan ng meron mga damages yung kanilang mga tahanan. Yung iba naman po ay dahil sa naninirahan sa mga mapagamit na lugar tulad ng along coastal area po. Patuloy pa rin po yung takot ng ating mga kababayan sa posibilidad po ng tsunami. And then third is iniba po sa kanila ay nakatira po doon sa mga lugar na na matarik, Opo. lalo na po doon sa bilubunbuking lugar po ng General Santos. So pinili po nilang manatili doon sa atin pong mga evacuation center. There are about 1,836 families po na nag-evacuate and they had been provided yung pong modular tents doon po sa mga barangay evacuation centers today, and they are also being well taken care of by the barangay LGUs po, Opo. Today po magkakonduct po yung ating humanitarian cluster, humanitarian service branch headed by the local city social welfare development office ng profiling para masiguro po Oo. na yung mga apektadong pamilya po na ito, and then they will be providing food and non-food items today Opo. sa makakaya po. Opo. Ilan uli ho yung mga apektado na nasa evacuation center, sir? Ilang pamilya? As of 12 midnight last night, sir, we have 1,836 families. Opo. Galing po ito sa ilang mga barangay? Sandali po, sir, po? Opo. Sige lang. Okay. So, alright. Ang Gensan ngayon ay nasa state of calamity na, sir. Doc. Opo.
Opo. Yung pong mga pamilya na yan na nagmula po sa 16 na barangay out of the 26 barangays po of the city. Okay, okay. Okay, yun po. Opo. So, sa tingin ninyo, madadagdagan pa ito o yan na po ang magiging kabuuan, no, ng mga evacuees? First day data po lang po ito, no? Malamang po ay magdagdagan pa po ito. Okay. So today, dahil nga sa patuloy pa rin po yung pag-iinig. Oho. And then of course, naka-preposition naman na po yung mga assistance from the National DSWD. Oo. Dito sa amin, meron na pong available na 5,000 food and non-food packs to be distributed beginning today. After po sa profiling ng mga victims. Opo. Okay. So, ano pa ho ang kailangan ng mga taga General Santos sa mga oras na ito, sir? Doc, mula po sa national government. Well, it's basically po, ito pong food and non-food items po ang kailangan ng ating mga apektado. Sa ngayon, all the rest of the needs naman po, available naman na po. No? We have adequate sufficient para po ma-address natin, including the need for catheter bags, and then sa search and rescue teams naman po. Sufficient naman po ang dumating dito. Marami pong tulong na natanggap tayo in terms of emergency responders, no, yung mga search and rescue teams. Marami pong mga local government unit na nagpadala po ng tulong. Opo. Okay. Doc Bong, okay, balikan lang natin uli yung mga nasa with 13, okay, at may ilan pang nawawala. Sa tingin po ninyo, posibleng tataas pa ho ito, madadagdagan pa ho? Yung sa number of deaths, probably madadagdagan pa po, no, kasi ongoing pa po yung ating search and rescue. Temporarily, sinuspend po namin kagabi yung operation dahil nga po sa madilim, wala pong kuryente. And then, panay pa po ang pagyanig. Yun po yung aftershock. So, nanganganib po yung ating mga responders. So, we opted to suspend muna the search and rescue. And then today, first hour po, around 8 o'clock, mag-redeploy po tayo sa mga areas po, no? Para po i-continue yung search natin. Opo. Dito sa mga nawawala pa. Okay. Yung mga nawawala, Doc Bong, saan particular ang location nito? Natukoy nyo na pa, Bom? Ito bang mga nawawala? Na-trap sa ilalim ng isang gusali na gumuho? Meron pong dalawa na ipit po, no, sa isang collapse structure. Na targeted naman na po yung location nila. Kaya lang mahirap po talagang i-access dahil meron pong mabigat na structure na pumatong. Pero we hope by today, finally, ma-extricate na po natin sila. Ano po? Yung dalawa naman po, si surface po ang search dito. So, sa dagat po. So, si Coast Guard po ang nagka-conduct ng search and rescue po para dito sa dalawa pag-iba. Opo. Okay. Sinasabi sa sa tala po ninyo kahapon base rito sa balita ang mga nangyaring damage sa mga gusali diyan sa Gensan, kabilang rito ang commercial building, malaking supermarket, Kisame, ng isang supermarket din, yung airport na pinsala. Wala na ho bang iba pang nakita po ninyo na nadagdagan sa pinsala na idulot nitong malakas na lindol kahapon? Yung mga buildings ng ng gobyerno diyan sa Gensan. So far naman ho, hindi naman ho naapektuhan o may mga gusali ng gobyerno ho ang apektado? Sa base po sa visual inspection po kahapon, visual assessment kahapon, meron pong natalang mga minor cracks. Pero mostly po, may sondita. Today po, finally, magkakaroon po talaga ng more in-depth na assessment po sa mga government facilities. Opo. As well as for roads and bridges. Pero so far, yun pong nakita kahapon sa visual inspection, yun po yung data natin. Okay.
So karamihan din ng mga ano po government offices diyan sa Jensen sarado ngayong araw except doon sa mga talagang may malaki ho silang ano po no responsibilidad rito sa pagtugon sa nangyaring paglindol kahapon. Tama po, sir. Except for offices with essential functions Oo. sa emergency response po. Ayun. So sa kabuang ano po, well, so far sa ngayon wala pa ho kayo yung pinal na listahan kung magkano ho talaga ang danyos ng ng lindol kahapon. Pero meron na ho pa kayong estimated na amount ho kung magkano. Wala pa rin po hanggang sa ngayon, sir, no? Oo. Kasi ngayon pa lang po mangyayari talaga yung assessment Opo. for all facilities, including DepEd facilities sa schools, both Opo. private and government. Oho. And then, meron pa po sigurong mga hindi pa na i-report na po. So, naghihintay pa rin po kami ng report mula sa barangay Opo. for buildings and structures that have been damaged by the earthquake. So, yung pong mga yon ay idadagdag po natin sa ating datos. Sa ngayon po, based on data, meron po tayong 66 structures, both public and private, Mm-mm. of various uses po, no? Na nakapag-report sa amin ng may mga damages. Ito po yung mga unang bibisitahin ngayon. Priority po sila. Okay. Okay. Dog Agripino Bong Dasera, sir. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan, sir. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Magandang umaga po. Opo. General Santos, CDRRM Head.